Mga bagay na di mo dapat gawin habang nakasakay ka sa eroplano. Maraming mga batas o patakaran ang pinapatupad pag ikaw ay nakasakay sa eroplano. At marami rin sa mga bagay na ito ang di mo dapat gawin pag ikaw ay nakasakay na. At bilang isang pasahero, mahalagay tayo'y magkaroon ng tamang pangunawa sa mga patakaran ng airline na dapat natin sundin. Dahil ito'y para din sa ating kaligtasan, kaayusan at kaginhawaan sa lahat ng mga pasahero. Kaya naman bilang paalala, sa video na ito ay naghanda kami ng 10 di mo dapat gawin pag nakasakay ka na sa eroplano. Number 1. Huwag magdala o di naman kaya uminom ng alak habang ikaw ay nasa eroplano. Ang alak ay maaaring magdulot ng depression sa ating nervous system. At ito din ay maaaring maging sanhi ng pagkalito at hindi pagkontrol sa kinikilos mo. At talaga namang napakadelikado nito lalo na pag emergency. Gayunpaman ang alak din ay isang inumin na madaling makapag-dehydrate. Kapag uminom ka ng alak habang ikaw ay nasa mataas na altitude, ay magiging mabilis ang dehydration mo. At pag dehydrated ka na sa loob ng eroplano, ito'y magdudulot ng mabilis na pagkapagod ng iyong katawan at iba't iba pang mga komplikasyon sa kalusugan. Sa kabilang banda, madalas ang mga airlines ay nagpapatupad ng mga patakaran na nagbabawal sa pagdala o di naman kaya pag-inom ng alak habang nasa biyahe. Palaging tandaan na ginagawa nila ito para matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng lahat ng mga pasahero sa eroplano. At syempre di rin mawawala pag lasing kang sumakay sa eroplano, mangungulit ka, mag-iingay ka at ang worst case scenario, mang-aamok ka ng ibang tao. Number 2. Bawal magdala ng mga bagay na pinagbabawal sa may seguridad ng eroplano. At talaga namang bawal ito dahil ito'y maaring magdulot ng panganib sa lahat ng mga pasahero na sakay ng eroplano. At ang isa sa mga bawal dalhin sa loob ng eroplano ay mga armas o kahit ano pang uri ng deadly weapon dahil pwede nga naman itong gamitin para manggulo, manakit sa ibang mga tao. At bawal din po dito ang magdala ng mga liquid na hindi pa sinisecurity check o di naman kaya yung mga hindi dumaan o hindi sumusunod sa mga patakaran ng liquid restriction. Ginagawa ito para maiwasan na rin ang mga hindi kaaya-ayang pangyayari sa loob ng eroplano. At bukod pa rito, bawal din po dito ang mga kagamitan o mga materials na maaaring magdulot ng panganib gaya ng mga chemical o mga explosive device. At syempre kaya ito ginagawa ng mga security para manatili ang kaligtasan ng mga tao sa eroplano. Number 3. Huwag sumuway sa mga patakaran ng crew o flight attendant. Ang pagsunod sa mga patakaran na pinapatupad ng mga flight attendant o mga crew ay isang pangunahing paraan para maging ligtas ang mga pasahero habang sila'y nasa biyahe. Ang mga flight attendant ay mayroong mga ginagawang pagsasanay na may kaugnayan sa kaligtasan at sila din ay maraming kaalaman tungkol sa mga aspeto kung paano mapanatili ang kaligtasan sa eroplano. Mula sa paggamit ng mga safety equipment hanggang sa paraan ng evacuation kung sakali mang magkaroon ng problema sa eroplano. Ang kanilang mga utos, gaya ng pagsuot ng seatbelt at pagsara ng tray table at pagiging alerto sa pre-flight safety briefing ay naglalayong mapanatili ang kaligtasan ng bawat pasahero. At karaniwan ng mga batas na ito na kanilang pinapatupad ay bahagi talaga ng kanilang protocol. At pag mayroong pasaherong hindi sumunod, ay maaari silang patawan ng karampatang parusa. Ang kooperasyon ng bawat pasahero ay mahalaga para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa loob ng eroplano. At karagdagan pa dito, sa mga sitwasyon ng emergency, ang mga crew nagsisilbing pangunahing tagapamahala ng kaligtasan sa loob ng eroplano. Number 4 sa mga bawal. Huwag tangkaing buksan ang pinto ng eroplano habang nasa flight. Kapag binuksan mo ang pinto ng eroplano, ay maaari itong magdulot ng pagkasira ng pressure sa loob ng eroplano. At maaari pa nga itong maging sanhi ng pagkapahamak at malagay sa panganib ang kaligtasan ng mga pasahero. At dagdag pa ang pagbukas din sa pintuan ng isang lumilipad na eroplano ay matuturing na isang malubhang krimen na mayroong kaakibat na matinding parusa. Number 5. Pagbibiro o pagpapakalat ng anumang joke tungkol sa pag-atake sa eroplano. Palaging sinisigurado ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga pasahero sa loob ng eroplano. Ang anumang biro o joke na may kaugnayan sa pagsabotahe o anumang uri ng krimen sa eroplano ay maaaring magdulot ng pagpapanik para sa mga pasahero. Ang anumang joke na ipakalat mo sa loob ng eroplano ay maaaring ituring na labag sa batas at maaaring magkaroon ng mga legal na aksyon tungkol dito. Kaya naman bilang pasahero, maging responsable sana tayo sa kung ano man ang ating sasabihin sa loob. Dahil hindi lang buhay mo ang pwedeng mapahamak, kundi damay dito pati ang ibang mga pasahero. Number 6. Iwasan ang pagdala ng mga hayop na hindi pinapayagan. Hindi lahat ng mga pasahero ay komportable na may nakakasama silang mga hayop sa eroplano habang nasa biyahe. At kalimitan sila yung mga taong mayroong mga allergies o takot sa mga hayop. Ang mga airlines ay nagpapatupad ng mga patakaran sa pagdala ng mga hayop sa loob ng eroplano. Oo,
ito'y dumadaan sa masusing proseso. Kaya naman kung may plano kang magdala ng hayop sa eroplano, wag mo nang gawin. O di naman kaya, mabuting alamin mo muna ang mga patakaran ng airlines tungkol dito at agad makipag-coordinate ng maayos sa kanilang customer service para sa tamang proseso. Number 7. Huwag magtangkang mag-selfie o kumuha ng litrato kapag hindi pinapahintulutan. May mga yugto sa flight tulad ng take-off at landing kung saan ang paggamit ng mga electronic devices kasama ng pagpicture ay mahigpit na pinagbabawal. Pero bakit? Ito'y para mapanatili ang kaligtasan ng flight at maiwasan din ang pagkawala ng mga gamit. Ang pagbabawal sa pagkuha ng picture habang nasa biyahe nang hindi ito pinapayagan ay bahagi din ng mga patakaran na pinapatupad ng mga airlines. Pwede kasing magkaroon ng di ka nais-nais na insidente sa loob kapag gumamit ka ng mga device. Number 8. Pagbabawal sa pagdadala o paggamit ng mga gadgets na maaaring makaistorbo sa mga pasahero. Ang mga electronic devices gaya ng cellphone, tablet o di naman kaya laptop ay naglalabas ng mga electromagnetic radiation na maaaring makaapekto sa mga sensitive electronic system ng eroplano gaya ng mga navigation equipment o communication system. At ito'y maaaring magdulot ng problema sa flight ng isang eroplano. Gayunpaman kapag naapektuhan ng kahit anumang systems ng eroplano ay maaari itong magdulot ng panganib sa flight. Nararapat lamang na palaging maayos ang mga systems ng eroplano para mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero. Dagdag pa rito, ang kada airline din ay merong kani-kanilang mga patakaran na pinapatupad tungkol sa paggamit ng electronic devices habang nasa biyahe. Ito'y kinakailangan sundin ng mga pasahero para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa loob. Number 9. Bawal manigarilyo o mag-vape sa loob ng eroplano. Ang pag-iyosi o pagbe-vape sa loob ng eroplano ay maaaring magdulot ng isang malaking panganib lalo na sa kaligtasan ng mga pasahero. Ang apoy mula rito ay maaaring maging sanhi ng sunog na kung saan pwede pa nga itong magdulot din ng malawakang pinsala at panganib sa buhay ng mga pasahero. At ang usok na nagmumula sa may sigarilyo o vape ay maaari ding makaapekto sa kalidad ng hangin sa loob ng eroplano. Ito'y maaaring magdulot ng kakulangan sa hangin, marumi at mabahong hangin at pwede ring magresulta ng problema sa kalusugan ng ibang mga pasahero na nakakalanghap ng usok. At ang pag-iyosi rin o pagbe-vape sa loob ng eroplano ay isang malaking paglabag sa patakaran ng mga airlines. Number 10. Pagiging maingay at makulit habang nasa flight. Ang pagkakaroon ng tahimik na kapaligiran sa loob ng eroplano ay mahalaga para mapanatili ang kaginhawaan ng lahat ng mga pasahero. Kaya naman kapag sobrang ingay mo sa loob ng eroplano, ito'y magdudulot ng discomfort para sa ibang mga pasahero. Gayunpaman marami sa mga pasahero ay talagang mas pinipiling sumakay ng eroplano kumpara sa barko. Dahil nga bukod sa mabilis ang biyahe, ay makakapag-relax ka pa. Kaya naman ang pagiging maingay sa loob ay maaaring makahadlang sa mga pasahero na makapag-relax. Dagdag pa rito, ang mga flight attendant at crew ay naka-assign para pagsilbihan at mag-asikaso sa mga pasahero tungkol sa kanilang mga kailangan habang nasa flight. Pagiging makulit o maingay ng mga pasahero ay maaaring magdulot ng karagdagang trabaho o di naman kaya isipin para sa mga crew. At ngayon alam mo na, naway ito'y magsilbing aral sa mga pasahero na nasasakay sa kahit anumang uri ng eroplano.